Hirap na makakita sa madidilim na lugar? Panoorin mo ang video na ito. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga video sa ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang mga pwedeng problema kapag nahihirapan na kayong makakita sa mga madidilim na lugar. Tara, let's discuss. Isa sa mga madalas na nirereklamo ng mga pasyente ay yung nahihirapan na silang makakita sa mga madidilim or low light na lugar. Ito yung tinatawag na nyctalopia or night blindness. Pwedeng nahihirapan na silang mag-drive sa gabi, maglakad sa mga madidilim na lugar, o di kaya hirap kumilos sa mga lugar na medyo dim ang ilaw. Ang mga mata kasi natin ay nag-a-adjust base sa level of lighting or yung lighting condition. Una, kinokontrol kasi ng ating mga pupils or yung butas doon sa gitna ng itim ng mata ang amount ng ilaw na pumapasok sa loob nito. Kapag masyadong maliwanag ay nagko-constrict or lumiliit ang pupils para mabawasan ng ilaw na pumapasok dito. At kabaliktaran naman, kapag madilim ay nagdadilate ito or lumalaki para naman mas maraming ilaw ang pumasok dito. Pangalawa ay yung mga cells naman sa retina na tinatawag na photoreceptors. Ang photoreceptors ay may dalawang klase, yung tinatawag na rods at yung cones. Ang rods ay ang specialized cells na responsable para makakita tayo ng mas maigi sa mga madidilim na lugar. At ang cones naman ang responsable para makakita naman tayo sa mga maliliwanag na lugar. Ito yung mga factors na pwedeng makatulong para makakita tayo sa kahit anong level ng lighting conditions. Pero minsan ay nagkakaroon ng mga pasyente ng mga issues kapag dumidilim na ang lugar. Tulad ng malabong paningin, pagkakaroon ng glares o halos sa mga ilaw, or kahit yung hirap mag-adjust kapag galing sa maliwanag papunta sa madilim, or yung kabaliktaran na mabilis naman masilaw kapag galing sa dilim papunta sa maliwanag. Pero ano nga ba ang mga pwedeng causes nito? Una dyan ay yung aging or yung pagtanda. Dito wala tayong magagawa dahil kapag tayo ay tumatanda ay nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang changes sa ating mga mata na pwedeng makaapekto sa ating paningin sa madidilim na lugar. Or magkakaroon ng mga iba't ibang sakit sa mata na pwede naman mag-cause ng nyctalopia. Next naman ay ang sakit na tinatawag na catarata or cataract. Ito naman ang pinaka-common na sakit na pwede mag-cause ng nyctalopia or night blindness na madalas din makita dahil sa pagtanda or aging. Ito yung pamumuti or pag-uulap ng lens sa loob ng mata natin na nakalagay sa likod ng butas or pupils na kung saan dumadaan ng ilaw na pwedeng mag-cause ng hirap na pagpasok ng ilaw at mag-lead sa sabog na pagpasok nito na pwedeng mag-cause ng glares o halo sa mga ilaw o di kaya ay hirap na paningin lalo na sa madidilim na lugar. Ito ay madalas maranasan lalo na kapag ikaw ay nagdadrive sa gabi. Meron na akong video about catarata na pwede nyo nang panoorin. Next naman ay yung tinatawag na vitamin A deficiency. Alam naman natin na importante ang vitamin A para sa magandang kalusugan ng ating mga mata. Pinapanatili nitong healthy ang ating mga retina, lalo na ang mga cells dito tulad ng rods na napag-usapan na natin na responsable para makakita tayo ng mas malinaw sa mga madidilim na lugar. At syempre, kung kulang ka sa vitamin A, ay pwede itong mag-cause ng nyctalopia or night blindness. Madalas ito makita sa mga areas na merong malnutrition. Pero kahit saan ay pwede itong makita basta hindi maganda ang diet at kulang sa vitamin A ang kinakain. Kaya importante rin na kumain ng mga pagkaing rich in vitamin A tulad ng carrots, kalabasa at mga leafy vegetables para sa mas magandang paningin lalo na sa madidilim na lugar. Kahit ang pagkakaroon ng grado tulad ng nearsightedness or myopia ay pwede rin magkaroon ng problema or malabong paningin sa madidilim na lugar. Ang madidilim na lighting kasi ay pinahihirapan palalo ang mga matang may grado na mag-focus ng maayos.
Kaya nga marami sa mga may gradong ito ay feeling nila kulang yung grado ng salamin nila kapag nagdadrive sila sa gabi. May video na rin ako about myopia or nearsightedness na pwede nyo na rin panoorin. Next naman ay ang sakit na glaucoma. Although hindi masyadong common, ay pwede pa rin itong maapektuhan ang paningin sa mga madidilim na lugar. Ang glaucoma ay ang pagkasira ng mga optic nerve na kadalasan ay dahil sa mataas na pressure sa loob ng mata. Ang pagkasira ng optic nerve na ito ay pwedeng makaapekto sa paningin lalo na sa madidilim na lugar. Mas naaapektuhan din ang mga peripheral visions ng mga pasyenteng may glaucoma na mas magpapahirap sa kanila para gumalaw sa mga madidilim na lugar. Pwede rin ito maapektuhan ang kanilang contrast or yung kulay na again magpapahirap sa kanila sa mga low light conditions. Panoorin nyo na lang din ang aking video about sa glaucoma. Next naman ay ang tinatawag na retinitis pigmentosa. Isa itong rare genetic disorder na naaapektuhan ang photoreceptors or yung rods and cones ng retina. At isa sa mga pinakamaagang sintomas nito ay ang hirap na makakita sa low light or madidilim na lugar. Habang patanda ng patanda ay pahirap ng pahirap din ang nakikita ng mga pasyente sa madidilim na lugar na pwede ring mag-lead sa pagkabulag. Unfortunately, wala pang gamot para sa sakit na ito. At may video na rin ako nagawa about sa retinitis pigmentosa na pwede nyo na rin panoorin. Bukod sa retinitis pigmentosa, ang isa pang genetic disorder na pwedeng mag-cause nito ay ang tinatawag na congenital stationary night blindness. Dito ay naaapektuhan din ang mga rods and cones ng mga pasyente na from the word itself ay pwedeng makita congenitally or kapag panganak pa lamang. At tulad ng retinitis pigmentosa ay wala pa ring gamot para dito. Although sa ibang mga sakit ay wala nang magagawa, ay ito ang mga tips para kahit papano makatulong sa inyong night blindness. Gumamit ng mga corrective lenses or salamin. Ito ay para sa mga may grado sa mata or nyctalopia para kahit papano ay matulungan kayong maging mas sharp ang nakikita nyo sa mga madidilim na lugar. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. Lalo na yung mga pagkain rich in vitamins A, C, E, zinc, lutein at zeaxanthin na nagawan ko na rin ng video para malaman nyo kung ano yung mga pagkain ito. Kung hindi maiwasan na kailangan mag-drive talaga sa gabi, ay kailangan mag-ingat. At pwede kayong gumamit ng polarized lenses although hindi nito mapapalinaw ang inyong mga paningin sa gabi, pero mas makakatulong ito para mabawasan ng glares na makikita nyo sa mga nakakasulubong yung ilaw. Pwede nyo ring paliwanagin ang inyong environment lalo na sa gabi. Dapat adequate ang lighting sa inyong bahay at hallways para hindi kayo mahirapan sa inyong paningin. Pwede rin gumamit ng mga night lights sa mga hallways para hindi kayo mahirapan mag-adjust mula sa maliwanag papunta sa madilim. At syempre, kapag ito ay palala ng palala at kayo ay naaapektuhan, ay magpa-check up na kagad kayo sa inyong mga ophthalmologist para malaman kung ano ang nagkukos nito. Ang paningin natin sa mga madidilim na lighting ay kasing importante rin ng nakikita natin sa mga maliliwanag na lugar. Kaya mainam na protektahan natin ito at magpa-regular check-up para naaagapan kung meron pang magagawang paraan. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang nyctalopia or night blindness. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.